puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging kapatid mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging kapatid mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging kapatid mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Isa na namang bagong pagkakataon para po tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Salamat sa Lord. Hallelujah sa buhay at kalakasan na pinagkakaloob niya sa bawat isa. Sige po, tayo po ay magpatuloy sa salita ng Diyos sa gabing ito. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Heavenly Father, we praise you, we glorify your name. Salamat po aming Ama, hallelujah, sa buhay at kalakasan, sa mga biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob, Father God, sa bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, na maraming salamat, Father God, sa panibagong opportunity na to, Father God, na kami ay naririto upang makapakinig, hallelujah, ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na lumagay sa aming kalagitnaan at katakbuin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, sa gabing ito. Inihahanda po namin ang aming mga sarili, Father God, hallelujah, at ikaw na nga po, Panginoon, ang patuloy na manguna. Humihingi rin po kami ng wisdom sa iyo, Panginoon, as we hear, as we study your word sa oras na to. Sa iyo po namin itinitiwala ang lahat, and we give you back all the glory, honor, and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And po mga kapatid, sige po, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay Delight yourself in the Lord. Po. At ang ating pong key verse ay, yan, samahan niyo po akong magbukas sa
Psalm 37 verse 4, ano pong sinasabi dito? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Or sa Tagalog po, awit 37 verse 4, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Okay po? So, lahat po tayo ay mayroong ninanais sa buhay. So, lahat po tayo ay may desires or lahat po tayo ay mayroong pangarap or may mga bagay na gusto nating makuha. So, pero at the same time, si Lord po, meron din palang desires sa bawat isa sa atin at meron siyang gusto para sa bawat isa sa atin. Okay? Ano po yung sinasabi dito sa awit 37 verse 4? Sa Panginoon natin hanapin ang ating kaligayahan at ibibigay niya sa atin ang ating mga ninanais. Kasi po mga kapatid, because you love God as your Father and He loves you as His daughter, your desires and His desires for you become one desire. So ayan po, kapag daw po pala tayo ay sumusunod sa Lord dahil mahal natin siya, and at the same time ay mahal tayo ng Lord bilang kanyang mga anak, bilang kanyang daughter, bilang kanyang son, okay? Yung desires daw natin at ang desires ng Lord para sa atin, yung kagustuhan natin at yung kagustuhan ng Lord para sa atin ay nagiging isa, nagiging parallel. Okay po? Lagi nating tatandaan na meron tayong mga gusto sa ating buhay, pero si Lord gustong ayusin yung mga yon, aayusin ni Lord yung mga yon. Bakit? Kasi He has the absolute best plan for you. Merong plano ang Diyos para sa iyo. Tingnan po natin, ano yung sinasabi sa Jeremiah chapter 20 and verse 11? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So ano po yung sinasabi dito? Mayroon daw plano ang Lord para sa iyo. Sino ba yung nagsabi nito? Ano po sinasabi dito sa Jeremiah chapter 20 and verse 11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Alam daw ng Lord yung plano niya para sa iyo. At sino yung nagsabi nito? The Lord Himself yung nagsabi nito. Okay. Ano po yung sabi? Declares the Lord. Kapag po ba sinabi nating salitang idineklara, ang ibig sabihin po ba nun ay may kasiguraduhan? Yes. Halimbawa na lang po, nag-announce sa TV na or sa balita na tayo ay sasailalim sa General Community Quarantine. At ito ay idineklara ni Pangulong Duterte. Di ba po tayo ay maniniwala at hindi tayo magdadoubt? Tayo ay buong isip na magtitiwala na tayo ay sasailalim sa General Community Quarantine. So hindi tayo magdadoubt na hindi, ECQ yung mararanasan natin. Hindi, MECQ yung mararanasan natin. Hindi po ganun. Siguradong tayo ay maniniwala na tayo ay sasailalim sa General Community Quarantine. Bakit? Kasi legit yung source. Kasi yung pinanood natin ay legit mismo na pinagmumulan ng mga balita, ng mga totoong balita. At ano po ba yung source natin dito? Ang source natin ay yung Bible mismo, yung salita ng Diyos mismo. Di ba po iyon ay legit na source? So ibig sabihin doon pa lang, tayo ay maniniwala na at dapat maniwala without doubt na ang Lord ay may magandang plano sa ating buhay. And at the same time, si Lord mismo yung nag-declare eh. Kaya tayo mas naniwala. Kasi it was President Duterte na nag-declare na tayo ay sasailalim sa General Community Quarantine. So without doubt, without any hesitation, tayo ay maniniwala na tayo ay sasailalim sa General Community Quarantine. Pero ito, si Lord mismo. Si Lord mismo yung nagdeklara na siya ay may magandang plano sa iyong buhay. Amen? Na siya ay may plano sa iyong buhay.
At hindi lang basta-basta plano. Ginawa pang specific ng Lord sa verse na to. Sa Jeremiah 29:11 kung ano yung plano niya sa buhay mo. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. God is telling you, anak, I declared na yung plano ko para sa iyo ay yung makakabuti para sa iyo. At hindi planong makakasama sa iyo. Planong makakapagbigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Amen? Magandang kinabukasan. So doon pa lang, we will find comfort na yung desire ng Lord para sa atin, na yung kagustuhan ng Lord para sa atin, ay yung makakabuti para sa atin at hindi makakasama. Kaya nga, if we have desires sa ating mga puso, ang Lord yung nakakaalam, pinaka nakakaalam kung ano yung makakabuti para sa atin. Kaya, aayusin niya ng Lord. Aayusin ng Lord kung ano yung pinaka makakabuti para sa atin. Kaya nga, sinasabi sa Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Paano mangyayari itong mga to? Paano ibibigay sa iyo ng Lord yung desires ng heart mo? At paano maayos ng Lord? Paano magiging parallel yung desires ng Lord at yung desires mo? Sa Kanya mo hanapin yung kaligayahan. Take delight in the Lord. Delight yourself in the Lord. Okay? Sa paanong paraan natin masasabi na it is the desires of the Lord na sinusunod natin? His word and His will for you will agree. Yung mga kapatid, kaya napakahalaga that we read His word, that we meditate His word. Napakahalaga na kumokonek tayo sa Lord through reading the Bible, through reading His word. Kasi dito i-reveal ng Lord sa atin, unti-unti, kung ano nga ba yung will niya sa ating buhay. Amen? Ganun ka-importante yon, that we connect to the Lord through the Bible, through His word. Amen? So, ano yung sabi sa James chapter 4 verse 8a? Come close to God, and God will come close to you. Mangyayari lang to na yung desires ng Lord para sa atin at yung desires natin ay magiging parallel. Tutulungan tayo ng Lord, aayusin ng Lord na mangyari kung ano yung makakabuti sa atin. Kailangan nating lumapit sa Kanya. Kailangan nating ilapit yung sarili natin sa Lord. At ang Lord ay lalapit sa atin. And He will come close to us. Kasi gusto ng Lord yun na lumapit siya sa atin. Pero kailangan nating mag-decide muna na tayo ay lalapit sa Kanya. Kailangan muna nating mag-draw near to Him and He will draw near to us. Kasi si Lord always ready to come close to you. The question is, are you ready to come close to God? Are you willing to come close to God? Amen? So, when you take delight sa Lord, He becomes your first priority. Kung sa Lord mo hahanapin yung kaligayahan mo, He becomes your first priority. Ano yung sinasabi sa Matthew 6:33? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, unahin daw natin yung kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay. Ano yung sinasabi ditong all these things? Yung mga pangangailangan natin sa buhay. Yung mga blessings na hinihintay natin will be given into us. Hindi natin kailangang hintayin. Hindi natin kailangang habulin. Yes, we will be exerting an effort para sa mga bagay na yon. Pero mas magiging madali. Kasi pangako to ng Lord na kapag inuna natin siya,
na kapag sa Kanya tayo lumapit, inuna natin yung kingdom niya at siya, ang kanyang righteousness, ang kanyang katuwiran, yung mga pangangailangan natin ay ibibigay niya sa atin. So kapag hinanap natin sa Lord ng ating kaligayahan, when we take delight in the Lord, yung mga pangangailangan natin, ibibigay niya sa atin. That's when He becomes our first priority. That's when He becomes the center of our life. So ano nga ba yung center ng ating buhay? Kapag sinabi nating center ng buhay natin, dito umiikot yung buhay natin. Or feeling natin hindi tayo kumpleto kapag wala tong bagay na to. Pwedeng ito yung sarili natin. Pwedeng ito yung someone sa buhay natin. Pwedeng ito yung trabaho natin. Hobby natin, mga bagay na gustong-gusto natin gawin. Or si Lord. And it should be the Lord na center ng ating buhay. Siya dapat yung center. Kasi alam niyo kung bakit, mga kapatid. There's something in our hearts that only God can fulfill. Yung si Lord lang yung makakasatisfy. Ano yung sabi sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng bagay na nasa sanlibutan, ang pagdanasan ng laman, ang pagdanasan ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So, ayan po. Kung mapapansin natin, when we take delight sa mundo, kapag sa mundo natin hinahanap yung kaligayahan natin, para bang may kulang? Para bang hindi kumpleto? O kahit anong gawin natin, hindi tayo masatisfy. Parang nasa atin naman lahat. Nakukuha naman natin lahat ng gusto natin. Or nasa atin naman lahat ng pangangailangan natin. But parang may kulang. There's something na hindi tayo satisfied. Naghahanap pa rin tayo ng satisfaction. Because there is something in our hearts na si Lord lang yung makakasatisfy. Na si Lord lang yung makakakumpleto. Amen? Kaya nga, sa Lord dapat natin hanapin yung kaligayahan na yun. Because only Him can satisfy our hearts. Only Him can satisfy us. Yes, kaya tayong bigyan ng happiness ng mundo na to, ng mga bagay na gusto natin, ng mga bagay na nakukuha natin. Pero, it's just temporary. Because si Lord lang yung kayang magbigay sa atin nung walang hanggang satisfaction, nung joy na hinahanap natin. Kaya nga ano yung sabi ni King Solomon sa Ecclesiastes, lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Yes, makakatulong sa atin yung mga bagay na to. Yes, makakapagbigay sa atin ng kasiyahan. Pero without the Lord, walang kabuluhan lahat ng bagay. Okay? Kaya nga sa Lord natin hanapin yung kaligayahan na yun na hinahanap natin. And kumonek tayo sa Kanya with His Word because His Word will guide us sa ating pamumuhay, sa mga gagawin natin na to, sa pagsunod natin sa Lord. Okay? Sa mga nababalisa ngayon, sa mga nangyayari sa paligid natin, sa mga problema, anong sabi sa Philippians chapter 4 verse 6? Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at panalangin may paghiling. So yun mga kapatid, napakaraming nangyayari sa ating paligid at hindi na natin alam kung may pag-asa pa ba, kung saan tayo hahanap ng kaligayahan, ng peace. Okay? Anong sabi dito ng Lord? Kung tayo man ay nababalisa, huwag tayong mabalisa patungkol sa anumang bagay, kahit ano pa yan. Kahit pandemic pa yan, kahit anong problema pa yan. Ang sabi nga dito, kahit anumang bagay, huwag tayong mabalisa. Instead na maging warrior tayo dahil sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, why not be a warrior?
Be a prayer warrior. Idulog natin sa Lord yung mga pangangailangan natin. Dumipende tayo sa Lord sa mga nangyayari sa ating buhay. Dahil iyon naman yung gusto ng Lord sa atin. Okay? Sa Kanya natin hanapin yung pangangailangan natin. Sa Kanya tayo dumipende. Sa Kanya natin hanapin yung kaligayahan na hinahanap natin. Okay? And He will give us the desires of our hearts. And He will give us yung bagay na kakailanganin natin, yung bagay na kailangan natin. Siya yung kikilos, siya yung tutulong sa atin para sa mga bagay na yun. Amen? Pray. Lumapit tayo sa Lord. Kaya nga napaka-comforting mga kapatid ng salita ng Diyos. Anong sabi sa Mateo chapter 11 verse 28? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kung tayo ay napapagod na dahil sa mga nangyayari sa paligid natin, dahil sa mga kinakaharap natin problema, dahil sa mga pagsubok na kinakaharap natin, ano yung sabi sa salita ng Lord? Lumapit tayo sa Kanya. Sino ba yung lalapit sa Lord? Lahat ng nahihirapan, lahat ng nabibigatan. At ano yung sabi ng Lord dito? Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Amen? Yun yung nais ng heart natin, di ba? Yung kapahingahan na yun. At matatagpuan daw natin yung sa Lord kapag tayo ay lumapit sa Kanya. So mga kapatid, sa mga moment na tayo ay nahihirapan, sa mga moment na tayo ay nabibigatan, that's not the time para lumayo sa Lord. That's not the time to walk away, na tumigil na sa Lord, na huwag kausapin ng Lord. That's the time na mas dapat tayong lumapit sa Lord. That's the time na dapat tayong mas kumapit pa sa Lord. Amen? Kung tayo man ay naghahanap ng kapayapaan, hindi na natin masumpungan yung kapayapaan sa mundo na to. Ano yung sabi sa John chapter 14 verse 27? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabagabag. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Hindi na natin mahanap yung kapayapaan sa mundo. Kung kulang na tayo sa kapayapaan, hindi makahanap ng kapayapaan yung puso natin. Ano yung sabi dito sa John chapter 14 verse 27? Si Lord ang iniiwan niya sa atin kapayapaan. Ang ibinibigay niya sa atin kapayapaan, ibig sabihin that peace that we are longing, sa Lord natin matatagpuan. Amen? Kasi yung peace na ibinibigay ng Lord, hindi yung peace na katulad na binibigay ng mundo that just for temporary lang. Sandali lang. Nawawala. Okay? Sa Lord natin hanapin yung kapayapaan na yun. And that's the time that we will be satisfied on that peace. Kaya nga, hindi dapat tayo mabagabag, hindi dapat tayo matakot sa mga nangyayari sa paligid natin. Sa Lord natin hanapin yung kaligayahan na hinahanap natin. At mapapasa atin kung ano man yung desires ng puso natin. At dahil alam ng Lord kung ano yung makakabuti para sa atin, aayusin niya yung mga yon. Iaalay ng Lord yung desires natin sa kanyang desires, sa kanyang will. Kasi we clearly see kung ano po yung kasalukuyan nating sitwasyon. Pero ang Lord, alam niya kung ano yung future. Alam niya kung ano yung mangyayari sa mga susunod na panahon. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon, kaya kumapit tayo sa Lord. Kaya sa Kanya tayo magtiwala. Let's take delight in the Lord. Amen mga kapatid. Sana sa mga panahon na to, na ano man yung nararanasan po natin, ano mang hirap ng sitwasyon yung nararanasan natin, huwag tayong sumuko, huwag tayong mangamba, huwag tayong mabalisa. Lumapit tayo sa Lord. At baka yung hinahanap ng puso natin, yung kulang sa puso natin, sa Lord natin matatagpuan. At si Lord lagi lang siyang nandyan. Amen? Tayo lang yung kailangan mag-decide
sa mga panahon na yun. Let Him be the center of our life. Siya yung maging sentro ng ating buhay. At makakahanap tayo, masusumpungan natin yung kapayapaan na hinahanap natin. Amen, mga kapatid. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sige po, tandaan po natin yon na sa Lord po tayo magtiwala. Sa Lord po natin hanapin yung kaligayahan natin. And surely, we will be satisfied. Wag tayong magsawang magtiwala sa mga pangako ng Lord. Kasi si Lord yung nangangako na tinutupad ang kanyang mga pangako. Si Lord yung nangangako na hindi napapako. Patuloy po tayong magtiwala sa mga yon. Manampalataya lang po tayo at huwag po tayong mapapagod. Amen. Huwag maging reason yung pandemic or yung mga nararanasan natin, yung mga problemang dinadala natin para hindi tayo magtiwala sa Lord. Para hindi tayo or para lumayo tayo sa Kanya. Humanap po tayo ng comfort sa Kanyang mga salita. Amen. Let's continue to take delight in the Lord. Draw close to Him. Lumapit lang po tayo sa Kanya. Amen. Sige po tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos, hallelujah. Tunay nga po na salamat, Father God, sa comfort, Panginoon, ng iyong mga salita na patuloy mong ibinibigay sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na maraming salamat, hallelujah. Hallelujah, sa natapos naming gawain ngayon, Panginoon, sa midweek service na to, Father God, sa natutunan namin, Father God, sa pagpapaalala sa amin, na sa'yo namin hanapin yung kaligayahan, Panginoon, na hinahanap namin, hallelujah. At you will give us the desires of our hearts, Panginoon. And Lord, maraming salamat kasi inaayos mo, Panginoon, yung mga nangyayari sa aming mga buhay. Hallelujah. Na kung hindi man, Panginoon, makakabuti sa amin, Panginoon, hallelujah, yung mga gusto namin sa aming mga buhay, inaayos mo itong mga to, Panginoon. Pagkat ikaw, Father God, yung nakakaalam, Ama, ng mga mangyayari sa aming mga buhay, hallelujah. Salamat po, Panginoon, for your comforting word na may plano ka para sa amin. At ito ay mga planong makakabuti para sa amin at hindi makakasama. At planong makakapagbigay sa amin ng pag-asa at kinabukasan, Panginoon. Hallelujah. Magandang kinabukasan, Panginoon. Father God, sa iyo po namin patuloy na i-delight aming mga sarili, hahanapin yung kaligayahan, Panginoon. Hallelujah. Sa mga nangyayari sa paligid namin ngayon, Father God, tunay nga po, Father God, na sa iyo lamang namin masusumpungan ang kapayapaan na aming hinahanap. Father God, patuloy po kami maglilingkod sa iyo, patuloy po kami sasamba sa iyo, at patuloy po kami magtitiwala sa iyong mga plano sa aming mga buhay at sa iyong mga pangako. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw yung patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa mga sa linggong ito, sa mga darating pa mga araw, Father God. At patuloy na sa iyo namin itinitiwala ang aming mga buhay, Father God. We entrust everything in you. And we give you back all the glory, honor, and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, yun lang po, mga kapatid. Sana po ay patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon at wag mapagod, wag magsawang magtiwala at patuloy nating hanapin ang kaligayahan na yon sa Lord na atin pong hinahanap. At wag tayong magsawang magtiwala sa Lord at panghawakan ang kanyang mga pangako. At patuloy po tayong kumonek sa Lord sa pamamagitan ng pagbabasa, pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Huwag po tayong magsawa, huwag po tayong mapagod. Amen? Amen. So, yun po, magkita-kita po tayo ulit sa mga susunod pa nating mga gawain. At patuloy po tayong magpatuloy na sumamba sa ating Panginoon. Amen and amen. Salamat po, mga kapatid. See you all sa susunod nating gawain.